Kapag umibig ang Taurus sa Leo, isang pag-ibig na maaaring magliyab o mamukadkad. Nang unang makita ng Taurus si Leo, parang umikot ang mundo, kahit na walang nagbago sa paligid nila. Hindi tahimik na pumasok si Leo sa silid, dumating sila ng may bigat at presensya. Ang kanilang aura ay magnetic, halos hindi maikakaila, isang kisap ng apoy sa dagat ng karaniwang liwanag. Si Taurus, palaging matatag at grounded, ay naramdaman ang mabilis na pagtibok ng kanilang puso sa paraang hindi nila pinayagan sa loob ng maraming taon. Mayroong isang tarik, banayad ngunit hindi maikakaila, parang grabidad na humihila sa isang bagay na hindi mapipigilan. Tumawa si Leo at hindi lang ito tunog. Isa itong spark, mainit at maliwanag, na humihila ng mga mata, atensyon, at kahit ang hangin patungo sa kanila. Si Taurus, palaging maingat, ay natagpuan ang sarili na nahuhulog sa tarik, nanonood mula sa gilid, sinusubukang paalalahanan ang sarili na manatiling matatag, manatiling composed. Ngunit mayroong isang bagay tungkol sa apoy na ito, matapang, tiwala sa sarili, walang takot, na gumagalaw ng isang bagay sa kailaliman, isang bagay na matagal nang itinatago ng Taurus. Hindi lang ito atraksyon. Isa itong hamon. Si Leo ay gumagalaw sa buhay na parang apoy sa hangin, hindi mahuhulaan, masigasig, nilalamon ang lahat sa kanilang daraanan. At si Taurus, nakaangkla, matyaga, tapat na Taurus, ay hindi sanay habulin ang apoy. Ngunit narito sila, nahihila sa isa na hindi nila makokontrol o maiiwasan. Mapanganib ito. Nakakalasing. At marahil, maaari rin itong magdulot ng kapahamakan. Isang tingin na nagtagpo sa isang masikip na silid, isang bahagyang pagdampi ng kamay, isang ngiti na tumagal ng masyado. Bawat sandali ay nagtatayo ng tahimik na tensyon, parang bagyong nag-ipon ng lakas sa abot tanaw. Naramdaman ng Taurus ang mabagal at maingat na pagbiyak ng kanilang composure. Hindi matitiis ang tarik, hindi maikakaila ang koneksyon. Sigaw ng isip ang pag-iingat, ngunit ang puso, matatag at matibay, ay hindi maiwasang magtanong, ito ba'y pag-ibig? O apoy na dapat masunog ang lahat ng kanilang naitatag? Parang huminto ang buong universo sa sandaling iyon. Ang matatag na lupa ng Taurus na humaharap sa naglalagablab na apoy ni Leo, isang pagsasama na kasing luma ng mga bituin. Maaaring magpatatag ang isa sa isa pa, o maaaring pasiklabin ang isa sa paraang walang makakaligtas. At habang pinapanood ni Taurus, tibok ng puso, isang-isang iniisip ang mas maliwanag kaysa takot, ang pag-ibig na ito maaaring mamukadkad sa isang bagay na kamangha-mangha, o masusunog lahat sa abo. At sa ganoong sandali nagbago ang lahat. Wala nang ordinaryo. Ang mundo ay umikot, at alam ni Taurus, sa kailaliman ng kanilang kaluluwa, na walang pagbabalik. Palaging naniniwala si Taurus sa katatagan, sa tahimik at predictable na daloy ng buhay. Ang kanilang mundo ay maayos, ligtas, at maingat na itinayo, isang buhay na binuo ng bawat bloke, na may pasensya bilang gabay. Kilala nila ang sarili, tapat hanggang sa sukdulan, maingat sa puso, at mabagal magtiwala. Para kay Taurus, ang pag-ibig ay hindi isang bagyo o apoy, ito ay isang matatag na alab, tahimik ngunit hindi natitinag. Hanggang sa dumating si Leo, at nagsimulang magbago ang lahat ng iniisip ni Taurus tungkol sa pag-ibig. Pumasok si Leo sa eksena na parang puwersa ng kalikasan. Kumpiyansa, magnetic, at buhay na buhay ng walang paumanhin, tila naglalabas sila ng enerhiya na kayang punuin ang isang silid, at si Taurus, na karaniwang grounded, ay naramdaman ang pagka-onboard sa simpleng pagiging malapit sa kanila. Mayroong hindi maikakailang charisma si Leo. Isang kombinasyon ng tapang at init, na pumupukaw ng pansin ng tao, kahit napilit nilang hindi pansinin. Para kay Taurus, na palaging tahimik na tagamasid, ang tarik ay agad at imposibleng baliwalain. Bawat sulyap mula kay Leo ay parang spark na tumatama sa flint, bawat ngiti ay parang sikat ng araw na sumisiklab sa mahabang, maulap na taglamig. Ngunit hindi naib si Taurus. Alam nila ang panganib ng apoy, ng pagnanasa na sobra ang init at bilis. Nakita na nila ang mga taong nasunog, ang mga relasyon na bumagsak sa bigat ng intensity. At gayon paman, habang pinapanood nila si Leo na gumalaw sa buhay na may walang takot na grace, hindi maiwasang maakit si Taurus. Parang sinusubok ang kanilang sariling kalikasang nakatali sa lupa, hamon na umabot ng mas mataas, buksan ang puso ng higit kaysa dati. Si Leo, sa kabilang banda, ay napansin din si Taurus, kahit hindi nila ito ipinakita. May kakaibang alindog sa tahimik na lakas ni Taurus, sa paraan ng kanilang pagdadala ng sarili na may kalmadong kumpiyansa, sa lalim ng kanilang mga mata na nagsasalita ng tahimik na pasensya at katapatan.
Ito ay malinaw na kaibahan sa sariling apoy at minsang impulsibong kalikasan ni Leo. Kung si Leo ay matapang at dramatiko, si Taurus ay matatag at maingat. At sa halip na itaboy, ang kaibahan na ito ay nagpakilig sa kanila. Sa unang pagkakataon, nakita ni Leo ang isang tao na kayang tumbasan ang intensity nila sa tahimik na resilience, isang tao na maaaring hamunin sila sa paraang hindi pa nila naranasan. Ang mga unang pagkikita ay maliit, tila ordinaryong sandali, isang shared na kape, maikling pag-uusap na tumagal ng mas matagal kaysa inaasahan, mga sulyap na nagtagpo sa isang silid. Ngunit sa ilalim ng mga kaswal na interaksyong ito ay umuusbong na kamalayan, pagkilala sa potensyal, sa posibilidad. Sa koneksyon na lumalampas sa ordinaryo. Naramdaman ni Taurus ang tensyon ng tahimik na atraksyon, ang kilig ng pagtuklas ng isang taong kayang magpasiklab ng damdamin na matagal nilang kontrolado. Naramdaman ni Leo ang tarik ng isang taong kayang i-anchor sila, na maaaring maging gabay sa kanilang malayang espiritu. At sa gayon, nagsimula ang isang maselang sayaw, pantay na magnetic at marupok. Ang parehong puso, napakaiba ng temperamento, ay nahila sa isa't isa ng isang di nakikitang puwersa. Si Taurus, na may matatag na debosyon, at si Leo, na may naglalagablab na pasyon, ay nagsisimulang maglakbay sa isang paglalakbay na hindi pa ganap nilang nauunawaan, ngunit pareho nilang hinahangad. Isang kwento ng pag-ibig ang malapit ng sumiklab, na maaaring magliyab sa hindi mapipigilang intensity o mamukadkad sa isang bagay na walang hanggan at kamangha-mangha. Lumipas ang mga araw, ngunit hindi maiwasan ni Taurus na magpaikot-ikot sa isip ang imahe ni Leo. Hindi lang ang kapansin-pansing hitsura o ang matapang na charisma ang humuli sa atensyon ni Taurus, ito ay ang paraan ng paggalaw ni Leo sa buhay ng may ganap na kumpiyansa, parang bawat hakbang, bawat kilos, bawat tawa ay para utusan ang mismong universo. Si Taurus, na grounded at maingat, ay lihim na humanga sa walang takot na enerhiyang iyon, sabay na nasasabik at bahagyang natatakot. Si Leo, sa kabilang banda, ay napansin ang tahimik na presensya ni Taurus mula pa sa simula. Mayroong kakaibang alindog sa isang taong hindi naghahanap ng atensyon, ngunit may kalmadong lakas sa kanilang tingin, isang tao na kayang panoorin ang silid na puno ng excitement, ngunit nananatiling composed, hindi naapektuhan ng kaguluhan. Nararamdaman ni Leo ang isang tarik na hindi nila inaasahan, isang anchor sa gitna ng bagyo, ngunit sapat na misteryoso para pukawin ang kanilang kuryosidad. Nagsimula ito sa mga banayad na sulyap. Nahuhuli ni Taurus si Leo na nakatingin sa kanila, maaaring saglit lamang, ngunit sapat para magpabilis ang tibok ng puso ni Taurus. Ang tibok na ito ay halo ng kuryosidad at pag-ingat. Naisip ni Taurus, sino ang taong ito, at bakit nila ako pinaparamdam ng isang bagay na maingat kong iniiwasan buong buhay ko? Si Leo, sa kabilang banda, ay naramdaman ang kilig ng mapansin ang isang taong hindi agad nahuhulog sa karaniwang pattern ng paghanga o takot. Ang pagpigil at grounded na pag-ugali ni Taurus ay nakakalasing. Hinahamon nito si Leo sa paraang kakaunti lamang ang nakakagawa. Bawat pinag-sharing na lugar ay naging larangan ng tahimik na tensyon. Isang coffee break, pagdadaan sa hallway, kaswal na pag-uusap tungkol sa pangkaraniwang bagay, lahat ay may kasamang banayad na kuryente. Napansin ni Taurus ang bawat detalye, nakikinig ng mabuti sa bawat salita ni Leo, sinusuri ang enerhiya sa likod ng tawa, ang liwanag ng init sa kanilang ngiti. Si Leo, na perceptive, ay napansin din ang maliliit na bagay, ang paraan ng pagpapalambot ng mga mata ni Taurus kapag akala nila walang nakatingin, ang kaunting pag-aalinlangan bago magsalita, ang maingat na kontrol sa bawat kilos. At dumating ang unang tunay na sandali, isang pag-uusap na tumagal lampas sa kaswal, kung saan malayang dumadaloy ang tawa, at nagtagpo ang mga sulyap ng walang kahihiyan o pagpapanggap. Naramdaman ni Taurus ang kakaibang rush ng excitement na may halo ng takot, isang panloob na hilahan sa pagitan ng pagnanais ng kaligtasan, at ang hindi maikakailang tarik sa apoy na ito ng tao. Naramdaman din ito ni Leo, ang magnetic na puwersa na nagpakaba sa kanila na manatili ng mas matagal, magsalita ng mas malumanay, at panoorin si Taurus ng may paghanga na halos parang paggalang. Parang naglaho ang mundo sa paligid nila sa mga sandaling ito. Humina ang oras, bumilis ang tibok ng puso, at kumikislap ang hangin sa pagitan nila ng posibilidad. Parang nagkasundo ang universo na pagtagpuin ang dalawang magkasalungat na puwersa, lupa at apoy, bawat isa ay interesado, maingat, at ayaw aminin kung gaano nakalalim ang pagpasok ng isa sa isipan ng isa pa. Hindi inakala ni Taurus na magiging ganito sila kahumaling sa isang taong sobrang unpredictable.
Hindi pa nakatagpo si Leo ng isang tao na kayang pabagalin sila, magpagnilay, at nais pa ng higit ng hindi humihingi ng kapalit. At sa gayon, nakahanda na ang entablado. Ang unang spark ay napasiklab. Ang tarik sa pagitan nila ay hindi maikakaila. Pareho nilang naramdaman ito, ang kilig, ang kuryosidad, ang banayad na panganib, ngunit wala pa sa kanila ang ganap na nauunawaan kung gaano kalaki ang pagsubok na darating sa kanilang mga puso. Habang lumilipas ang mga araw at naging linggo, natagpuan ni Taurus at Leo na mas madalas silang magtagpo kaysa sa simpleng pagkakataon lamang ang dahilan. Nagsimula ito ng banayad, isang shared na ngiti dito, isang lingering sulyap doon, ngunit bawat pagkikita ay may bigat na hindi maaaring baliwalain. Si Taurus, maingat ngunit lihim na nasasabit, ay napansin kung paano bumibilis ang tibok ng kanilang puso tuwing tumatawa si Leo, ang uri ng tawa na tila pinupuno ang buong espasyo ng init at enerhiya. Si Leo, laging aware sa atensyong hatid nila, ay nahihila sa tahimik na kumpiyansa ni Taurus, ang klase ng kumpiyansa na hindi humihingi ng paghanga, ngunit natural na nakakamit ito. Nagsimulang humaba ang kanilang mga pag-uusap lampas sa maliit na biro. Isang biro dito, isang banayad na pang-aasar doon, bawat palitan ay maingat na sayaw ng mga salita, na nagbubunyag ng mga pahiwatig ng kanilang personalidad. Nahanap ni Taurus ang tapang ni Leo na parehong nakaka-excite at bahagyang nakaka-overwhelm, ngunit may alindog sa kanilang walang takot na pagkatao na hindi matanggihan ni Taurus. Bawat pabirong salita ni Leo ay nagpapangiti kay Taurus, kahit pa pinipilit nilang manatiling composed. Si Leo naman ay labis na naintriga sa mga subtilidad ng kilos ni Taurus, ang paraan ng pag-ikot ng ulo kapag nakikinig, ang kalmadong tinig, ang pasensya sa bawat kilos. Isa itong hamon sa pinaka-nakakalasing na paraan. Gustong-gusto ni Leo ang magningning, maging sentro ng atensyon, ngunit nag-aalok si Taurus ng isang bihirang karanasan, isang tao na nakikita ang puso sa likod ng apoy. Bawat sulyap, bawat pabirong pahayag, ay nagdadagdag ng lalim sa kanilang koneksyon, isang tensyon na halo ng excitement, takot, at pananabik. Sa kabila ng kanilang lumalapit na samahan, nanatiling maingat si Taurus. Ang pusong matagal nilang binantayan ay ngayoy kumakabog sa paraang hindi nila ganap na nauunawaan. Sinusuri nila bawat salita, bawat sulyap, iniisip kung ang apoy ni Leo ay makakasabay sa kanilang lupa, o kung sisunugin nito ang lahat ng pinapahalagahan nila. Napansin ni Leo ang pag-aalinlangan, ang maingat na pagpipigil, at lalo lang silang naintriga. Ang sayaw sa pagitan ng passion at pasensya, intensity at composure, ay maselan ngunit puno ng enerhiya. Isang gabi, ang simpleng kape ay nauwi sa mahabang lakad sa ilalim ng papalubog na araw. Dumadaloy ang mga salita ng madali, dumating ang tawa ng walang kahirap-hirap, at tila puno ng posibilidad ang espasyo sa pagitan nila. Napagtanto ni Taurus na hindi lang sila nahihila kay Leo, sila'y ganap na nahulog sa kanila. Naramdaman ni Leo ang kilig na hindi nila inaasahan, ang grounding presence ni Taurus ay kasing akit ng kanilang katatagan, isang paradox na nagpapabilis sa tibok ng kanilang puso. Ang linya sa pagitan ng atraksyon at mas malalim na damdamin ay naglalaho. Kumikislap ang hangin sa paligid nila ng tensyon, bawat sandali ay puno ng tahimik na damdamin. Pareho nilang naunawaan, kahit hindi sinasabi, na nakatayo sila sa bingit ng isang bagay na pambihira. Isang ugnayan ang nabubuo, maselan, intense, at puno ng pangako. Ngunit, tulad ng palaging nangyayari sa apoy at lupa, nananatiling tanong, mamumukadkad ba ang koneksyong ito ng dahan-dahan, o sisiklab ba ito sa isang pasyon na masyadong ligaw para kontrolin? Habang lumalapit sina Taurus at Leo sa isa't isa, unti-unting lumitaw ang kanilang pagkakaiba sa personalidad, banayad sa simula, ngunit lalong kapansin-pansin kalaunan. Si Taurus, na may grounded na kalikasan, ay pinahahalagahan ang routine at predictability. Mahilig silang magplano, mag-isip ng maaga, at tiyakin ang katatagan sa bawat desisyon. Si Leo, sa kabilang banda, ay namumuhay sa spontaneity, adventure, at pamumuhay sa kasalukuyan. Ang dating humila kay Taurus sa matapang na enerhiya ni Leo ay nagsimulang magdulot ng tahimik na pag-aalala, paano nga ba makakasabay ang apoy at lupa ng hindi nagbabanggaan? Unti-unting lumitaw ang maliliit na hindi pagkakaunawaan. Si Leo, na laging expressive, ay minsang kumikilos ng impulsive, akala ay susunod si Taurus sa kanilang lead ng walang tanong. Si Taurus, tapat ngunit maingat, ay nag-aalinlangan, tinatanong kung tunay na naintindihan ni Leo ang pagpapahalaga nila sa pag-isip at pasensya. Isang hindi napansing mensahe, maling pagkaintindi sa komento, o
o kahit bahagyang sarcastic na biro ay maaaring magpasiklab ng tahimik na tensyon sa pagitan nila. Pareho nila itong naramdaman ngunit ayaw magmukhang sobrang sensitibo. Napansin ng mga kaibigan at katrabaho ang banayad na friction. Parang apoy at lupa kayo, sabi ng isang kaibigan na may alam ng ngiti. Umiti si Taurus ng magalang ngunit nakaramdam ng kaunting pag-aalala, paano kung sobrang layo ng kanilang pagkakaiba. Tumawa si Leo, kumpiyansang ang kanilang charm ay kayang lutasin ang anumang hidwaan, ngunit hindi rin nila maiwasang pansinin ang lumalalang tensyon sa ilalim ng ibabaw. Sa kabila ng mga hamong ito, nanatiling hindi maikakaila ang kanilang atraksyon. Bawat hindi pagkakaunawaan, bawat sandali ng tensyon, ay sinundan ng mga sandali ng koneksyon na nagpapaalala kung bakit sila nahihila sa isa't isa. Isang sulyap sa buong silid, isang shared na ngiti pagkatapos ng pabirong-biro, o isang tahimik at tumatagal na pag-uusap sa pagtatapos ng araw ay nagpapaalala sa kanila na ang kanilang ugnayan ay higit pa sa ibabaw. Ito ay malalim, magnetic at labis na emosyonal. Sa loob, nahihirapan si Taurus sa balanse ng pagnanais at pag-ingat. Gusto ng kanilang puso na yakapin ang pasyon at enerhiyang hatid ni Leo, ngunit natatakot ang isip na mawalan ng kontrol, masunog sa isang bagay na napaka-unpredictable. Si Leo, samantala, ay naramdaman ang pag-aalinlangan ni Taurus at nakitang parehong nakaka-frustrate at nakaka-intriga. Sanay silang humanga ang mga tao sa kanilang apoy, ngunit narito ang isang tao na hindi madaling yumuko, isang hamon na nagpasiklab ng mas malalim na paghanga. Ang tensyon ay nabuo hindi lamang mula sa pagkakaiba ng personalidad kundi pati na rin sa mga hindi nasasabi na inaasahan. Hinahangad ni Taurus ang pag-ibig na may pangako ng katatagan at emosyonal na seguridad, habang nais ni Leo ang paghanga, excitement at kalayaan. Ang kaibahan ay lumikha ng maselang push and pull dynamic, isang interaksyon na electrifying ngunit delikado rin. Bawat ngiti ay may kasamang tanong, bawat salita ay isang banayad na pagsubok. Ang parehong puso ay sumasayaw sa gilid ng bingit, alam na ang pinakamaliit na hakbang ay maaaring lalong patibayin ang kanilang ugnayan o maglagay ng puwang sa pagitan nila. Sa kabila ng lahat, isang bagay ang tiyak, hindi maikakaila ng kahit sino ang intensity ng kanilang koneksyon. Nararamdaman ni Taurus ito sa paghigpit ng dibdib kapag pumasok si Leo sa silid. Nararamdaman ni Leo ito sa bilis ng tibok ng puso kapag mumiti o lumapit si Taurus. Ang tensyon, parehong nakaka-excite at nakaka-nervous, ay naghahanda sa entablado para sa mga sandaling darating, mga sandali na susubok sa kanilang puso, susubok sa kanilang pasensya, at sa huli ay magpapasya kung ang kanilang pag-ibig ay sisiklab o mamumukadkad. Sa hating gabi, matapos ang tawanan ay humina at tahimik na ang mundo sa labas, natagpuan ni Taurus ang kanilang sarili na gising, nire-reply ang bawat interaksyon kay Leo. Bawat ngiti, bawat sulyap, bawat pansamantalang haplos ay tila nag-iwan ng permanenteng marka sa kanilang puso. Si Taurus ay isang nilalang ng pagninilay, sinusuri ng isip nila ang bawat detalye, binabalanse ang kilig ng atraksyon, laban sa takot sa pagiging vulnerable. Maaari kaya talagang maunawaan ng apoy na ito, na napaka-unpredictable na kaluluwa, ang lalim at katapatan na inaalay ko. Iniisip nila. Madalas bumalik sa isip ni Taurus ang mga sandaling pinuno ni Leo ng tawa ang isang silid, ang mga sandaling ang simpleng haplos o sulyap ay nagpadaloy ng kilabot sa kanilang katawan. Naramdaman nila ang kakaibang halo ng kasabikan at pag-ingat, parang nakatayo sa gilid ng bangin. Kamangha-mangha ang tanawin sa ibaba, ngunit ang pagbagsak ay maaaring nakamamatay. Sa kabila ng kanilang pasensya at pagiging maingat, napagtanto ni Taurus na ang magnetic pull na nararamdaman nila kay Leo ay mas malakas kaysa sa anumang pader na itinayo nila sa paligid ng kanilang puso. Si Leo rin ay nakipagbuno sa kanilang sariling isip sa mga tahimik na sandali. Sanay silang humanga ang iba sa kilig ng pansamantalang koneksyon, ngunit may isang bagay kay Taurus na nagpapasigla sa kanila sa pinakamahusay na paraan. Napansin ni Leo na naiisip nila si Taurus sa hindi inaasahang oras, ini-imagine ang mga pag-uusap, nire-reply ang mga ngiti, at naramdaman ang bihirang pagnanasa para sa isang bagay na tunay at pamatagalan. Bakit ang isang taong ganitong kalmado ay may ganitong malalim na epekto sa akin? Tanong nila. Ang karaniwang kumpiyansa ni Leo ay ngayon may halong kuryosidad at bahagyang vulnerabilidad, damdaming bihira nilang pinapayagan sa sarili nilang maramdaman. Ang kaibahan nila kay Leo ay nakakaintriga. Narito ang isang tao na hindi kailangang magmingming para mapansin, isang tao na kayang i-ground ang kanilang enerhiya nang hindi ito pinapawi,
isang tao na ang katapatan at pasensya ay humahamon sa kanila na maging mas mabuti, maramdaman ng mas malalim, maghinay-hinay at makita ang mundo sa lens ng katatagan. At gayunpaman, ang mismong katatagan na yon ay nagpapaalala kay Leo sa kanilang sariling hindi mapakali, sa takot na maitalaga o mawalan ng kalayaan. Pareho nang napagtanto ni Taurus at Leo na ang atraksyon lamang ay hindi sapat para mapanatili ang isang koneksyon. Ito ay ang lalim ng pag-unawa, ang banayad na pagkilala sa lakas at kahinaan ng bawat isa, na nagiging mas komplikado at nakakahikayat ang kanilang ugnayan. Napagtanto ni Taurus na maaaring kailanganin ng pag-ibig ang pagkuha ng panganib, ang pagtanggap sa pasyon ng walang takot. Naiintindihan ni Leo na ang tunay na paghanga at respeto ay lampas sa panlabas na alindog, kailangan nito ng pasensya, atensyon, at vulnerabilidad. Habang umiikot sa kanilang isip ang mga pagninilay na ito, isang tahimik na katotohanan ang bumuo sa pagitan nila, ang koneksyon na kanilang pinagsaluhan ay pambihira, makapangyarihan, at maselan. Ito ay may potensyal na mamukadkad sa isang bagay na walang hanggan o sumiklab sa isang intensity na masyadong matindi para kontrolin. Ang parehong puso ay nasa gilid, nagbabakasakali sa pagitan ng kasabikan at pag-ingat, handa na harapin ang mga hamon na darating. Ang emosyonal na bagyo ay nagsimulang mabuo, at sa lalong madaling panahon, haharapin ng apoy at lupa ang kanilang unang tunay na pagsubok. Ang maselang balanse sa pagitan ni Taurus at Leo ay malapit ng masubok sa mga paraang hindi inaasahan ng dalawa. Ang dating masayang biruan at banayad na pambubulas ay nagsimulang magbunyag ng mas malalalim na bitak sa kanilang koneksyon. Si Leo, kasing buhay at pasyonado tulad ng dati, ay inimbitahan si Taurus sa isang gabing pagtitipon, isang selebrasyon na puno ng musika, tawanan, at atensyong natural na humihila kay Leo. Si Taurus, na laging maingat, ay nakaramdam ng hindi komportableng tensyon habang pumapasok sa karamihan, napapalibutan ng mga estranghero, lahat ay nahihila sa magnetic na apoy ni Leo. Sa simula, ito ay kasabikan. Pinanood ni Taurus si Leo sa kanilang element, kumpiyansa at nagniningning, effortlessly na nakukuha ang mga ngiti at paghanga. Ngunit habang tumatagal ang gabi, isang kirot ng hindi komportableng pakiramdam ang tumimo sa dibdib ni Taurus. Tumatawa ang mga kaibigan sa mga biro, hinahanap ng mga estranghero ang atensyon ni Leo, at si Leo, na nakabighan sa natural na ritmo ng kanilang charisma, ay hindi napansin ang kumakapit na ekspresyon ni Taurus. Napilitan ang pasensya ni Taurus sa init ng sandali, ang kanilang tapat na puso ay nakikipagbuno sa damdamin ng pagiging invisible, selos, at takot. Samantala, hindi na malaya ni Leo ang banayad na bagyo na nagaganap sa kanilang tabi. Lubos na nakatuon sa selebrasyon, inakala nilang nasisiyahan si Taurus sa sandali, nakangiti tulad ng karaniwan. Kumpiyansa sa kanilang presensya. Ngunit ang grounded na Taurus, na palaging matatag at composed, ay ngayon nakaramdam ng pagkakabukod, tinatanong ang kanilang lugar sa naglalagablab na mundo ni Leo. Bawat sulyap ni Leo sa ibang bisita, bawat tawanan na hindi kasama sila, ay parang maliit na bitak sa koneksyon na pinapangalagaan nila. Sumiklab ang tensyon ng isang komento, casual ngunit hindi naintindihan, ang tumagos sa marupok na katahimikan. Si Taurus, na maingat na binantayan ang kanilang damdamin, ay nasaktan, ang kanilang katapatan ay yumanig. Si Leo, na naramdaman ang biglaang pagbabago ng mood, ay na-misinterpret ito bilang kritisismo o paghuhusga, na nagdulot ng matalim na sagot na pinukaw ng frustrasyon. Ang mga salita, dating masaya at banayad, ay naging matalim, pumuputol sa init na noon ay nagtatakda ng kanilang ugnayan. Ang hangin sa pagitan nila, na dati electrified sa atraksyon, ay ngayoy umaapoy sa hidwaan. Nagliyab ang parehong puso, si Taurus na may nasaktan na pride, si Leo na may hindi naintindihang intensyon. Maliwanag sa sandaling iyon, ang passion lamang ay hindi sapat upang panatilihin sila. Ang kanilang pagkakaiba, na dating kaakit-akit sa contrast, ay ngayon banta na makapaglagay ng puwang sa pagitan ng apoy at lupa. Alam ng dalawa, sa kaibuturan ng puso, na kung paano nila haharapin ang hidwaang ito ay maaaring magtakda kung ang kanilang pag-ibig ay mamumukadkad o masusunog. Nagtapos ang gabi sa mabigat na katahimikan na hindi alam ni Taurus at Leo kung paano sisimulan upang sirain. Dahan-dahang naglakad pa uwi si Taurus, bawat hakbang ay mabigat sa halo ng pagkadismaya at pananabik. Binubalik-balikan ng isip nila ang bawat salitang pinagsaluhan, bawat sulyap na tila mali. Tinatanong ang sarili at si Leo sa pantay na sukatan. Sobra ba akong sensitibo? Sobra ba akong nag-react? O ito na lang ba ang simula ng pag-unawa kung gaano tayo talaga kaiba?
Iniisip ni Taurus, nararamdaman ang matinding kirot ng vulnerabilidad na matagal nilang pinagsikapang ipagtanggol. Si Leo, sa kabilang banda, ay nakaramdam ng hindi maipaliwanag na frustrasyon. Sinikap nilang magningning, maging sarili, magdala ng saya at enerhiya sa bawat silid, ngunit narito ang isang tao na ang mga mata ay hindi na kumikislap sa init na nakasanayan nila. Inakala ni Leo na masisiyahan lamang si Taurus sa kanilang apoy at kinang, ngunit sa halip, may distansya, lamig, at tahimik na paghuhusga. Ang puso nila, karaniwang kumpiyansa, at hindi matitinag, ay naramdaman ang bigat ng kawalang katiyakan sa unang pagkakataon. Paano nga ba nagagawa ng isang grounded na tao na maramdaman kong ganito? Tanong ni Leo sa sarili, ang tanong ay kumakain sa pride na matagal nilang ipinagkakatiwalaan. Sa mga sumunod na araw, iniiwasan nila ang isa't isa. Hindi nasasagot ang mga mensahe, at bawat interaksyong nangyari ay may kasamang pag-inat. Ang masayang chemistry na naghatid sa kanila sa isa't isa ay ngayoy naramdaman na strained, marupok, halos delikado. Pareho silang nahuli sa web ng miscommunication, at hindi nasasabi na damdamin, bawat isa ay naniniwalang tama sila, bawat isa ay natatakot na baka nawala na nila ang isang mahalagang bagay. Naisip ni Taurus ang mga sandali ng kasiyahan at tensyon, at napagtanto na ang puso nila ay bumukas sa paraang hindi pa nila naranasan noon. Nakakatakot aminin kung gaano kalaki ang kanilang ininvest emosyonal sa isang taong kasing unpredictable ni Leo. Ngunit hindi rin maikakaila, kahit may takot at sakit, ang koneksyon ay nanatili, hinahatak sila pabalik sa apoy na hindi sila sigurado kung ligtas nilang lalapitan. Si Leo, sa kanilang panig, ay hindi maiwasang pansinin ang kawalan na pumalit sa init ni Taurus. Sa unang pagkakataon, ang paghanga at pambubulas ay hindi sapat. Nais ni Leo ang pag-unawa, katapatan, isang ugnayan na makakapantay sa kanilang impulsive na enerhiya gamit ang pasensya at lalim. Napagtanto nila na hindi ito tungkol sa ego o pride, ito ay tungkol sa koneksyon, vulnerabilidad, at ang bihirang pagkakataon na mahalin ang isang tao na kayang hamunin sila ng hindi pinapatay ang kanilang espiritu. Ang emosyonal na epekto ay nag-iwan sa parehong puso na raw, ang kanilang mga pagnanasa ay pinaghalong takot. Malakas pa rin ang tarik, ngunit ganoon din ang mga pader na itinayo nila bilang tugon sa sakit at hindi pagkakaintindihan. Ang tanong ay nananatili, makakaraos ba ang apoy ni Leo at ang matatag na lupa ni Taurus sa bagyong ito, o susunugin ba nila ito ng buo? Lumipas ang mga araw sa tensyonadong katahimikan, bawat sandali ay tila humahaba ng higit sa kaya ng isa sa kanila. Nakipagbuno si Taurus sa magkasalungat na damdamin, pag-ibig at pag-ingat, pagnanasa at takot. Bawat alaala ng tawa ni Leo, bawat pansamantalang sulyap, ay bumabalik sa kanila, ginagawang imposible na baliwalain ang koneksyong tumubo sa kanilang puso. Ngunit ang takot na masaktan, masunog sa isang pasyon na hindi kayang pigilan, ay pumipigil sa kanila. Si Leo, samantala, ay naramdaman ang kawalan ng presensya ni Taurus na parang apoy na sumusunog sa loob nila. Nakipagbuno ang pride sa pananabik. Karaniwan ay tiyak at matapang, natagpuan ni Leo ang sarili na nag-aalinlangan, hindi sigurado kung paano tulayin ang lumalaking agwat sa pagitan nila at ni Taurus. Ang naglalagablab na enerhiya na dati humila kay Taurus ay ngayoy banta na itulak sila palayo. Napagtanto ni Leo na kailangan ng aksyon, hindi impulsive o dramatikong aksyon, kundi isang maingat, vulnerableng hakbang tungo sa pagkakasundo. Nangyari ito isang gabi, nang ang langit ay pininturahan ng malumanay na kulay ng paglubog ng araw. Nakaupo si Taurus ng mag-isa sa kanilang paboritong tahimik na lugar, iniisip kung dapat ba nilang payagan ang sarili na umasa muli. Lumapit si Leo, maingat ngunit determinado, ang karaniwang kumpiyansa ay may halong kamalayan sa kahinaan. Maingat na pinili ang mga salita, may sinadyang mga paghinto. Walang marangyang galaw, walang impulsive na pahayag, tanging katapatan. Pwede ba tayong mag-usap? Mahinang tanong ni Leo, ang apoy sa kanilang mga mata ay humina dahil sa tunay na vulnerabilidad. Tumingala si Taurus, may halong pag-aalinlangan at bahagyang pag-asa. Humaba ang katahimikan sa pagitan nila, mabigat ngunit puno ng enerhiya, hanggang tumango si Taurus. Nag-usat sila, tunay na nag-usap, sa unang pagkakataon matapos ang ilang araw. Na-address ang mga hindi pagkakaintindihan, kinilala ang takot, at pinayagan ang bawat isa na maging vulnerable sa paraang hindi pa nila nagagawa noon. Inamin ni Taurus ang kanilang insecurities, ang takot na mabigla sa intensity ni Leo. Inamin ni Leo ang kanilang pangangailangan ng paghanga at kalayaan, at kung paano nito hindi sinasadyang nasaktan si Taurus. Dahan-dahan, maingat, nagsimulang bumagsak ang mga pader.
Sa pagtatapos ng pag-uusap, nabuo ang marupok na kasunduan, ngunit higit pa rito. Ito ay isang pag-unawa, isang pagkilala sa maselang balanse na kailangan upang pamahalaan ang isang pag-ibig na kasing intense at komplikado tulad ng sa kanila. Napagtanto ni Taurus na minsan, ang pag-ibig ay nangangailangan ng pagtanggap sa apoy ng walang takot na masunog. Naiintindihan ni Leo na ang passion ay kayang panatilihin sa pamamagitan ng pasensya, respeto, at katapatan. Sa sandaling iyon, alam ng parehong puso na gawa na ang desisyon. Hindi pababayaan ang pag-ibig, ito ay alagaan. Ang landas sa hinaharap ay magiging hamon, ngunit ang spark sa pagitan nila, na dati nanganganib dahil sa hindi pagkakaintindihan, ay ngayon nagliliwanag muli ng mas matindi. Hinarap ni Taurus at Leo ang kanilang unang tunay na pagsubok, at lumabas na hindi perpekto, ngunit gising sa potensyal ng isang pag-ibig na maaari ng masunog ng maliwanag o mamukadkad ng walang hanggan. Matapos ang ilang araw ng pagninilay at taos-pusong pag-uusap, muling natagpuan ni Taurus at Leo ang kanilang ritmo. Ang tensyon na dati nagbanta na paghiwalayin sila ay unti-unting pinalitan ng pag-unawa at panibagong respeto. Natutunan ni Taurus na yakapin ang hindi inaasahan, naglalagablab na kalikasan ni Leo nang hindi hinahayaan ang takot na diktahan ang bawat galaw nila. Napagtanto nila na minsan, ang pag-ibig ay nangangailangan ng tapang, ang tapang na humarap sa panganib, hayaan ang puso ang maggabay, at magtiwala na ang pasyon ay kayang balansihin ng katapatan. Si Leo naman ay nagkaroon ng mas malalim na pagpapahalaga sa matatag na presensya ni Taurus, sa kanilang hindi matitinag na pasensya, at sa kanilang kakayahan para sa tahimik na debosyon. Napagtanto nila na ang kanilang impulsive na enerhiya ay maaaring makasabay sa grounded na kalikasan ni Taurus, at ang tunay na koneksyon ay nangangailangan ng kompromiso, atensyon, at lalim ng damdamin. Ang apoy ni Leo, na dati hindi napipigilan, ay napino ng kalmadong at matatag na enerhiya ni Taurus, na lumikha ng isang ugnayan na parehong intense at ligtas. Ang bawat interaksyon ngayon ay may kasamang banayad na harmonya. Napansin ni Taurus kung paano binibigyan ni Leo ng puwang ang kanilang mga iniisip, kung paano bawat haplos at salita ay sumasalamin hindi lamang ng pasyon, kundi ng konsiderasyon. Si Leo naman ay humanga sa paraan kung paano kayang patatagin ni Taurus ang kanilang sariling magulong enerhiya, na nagbibigay ng grounding na nagpapalago sa kanilang pag-ibig kaysa sunugin ito. Ang balanse sa pagitan ng apoy at lupa, na dating marupok, ay nagsimulang maging matatag, lumikha ng pag-ibig na parehong makapangyarihan at pamatagalan. Nagpalipas sila ng tahimik na mga gabi na magkasama, nagbabahagi ng kwento, tawanan, at mga sandali ng katahimikan. Ang tapang ni Leo ay nakakatugma sa pasensya ni Taurus, at ang katapatan ni Taurus ay nagpapalakas sa determinasyon ni Leo na magmahal ng malalim at tapat. Ang kanilang mga pagkakaiba, na dati sanhi ng tensyon, ay naging mismong tela na humabi sa kanilang koneksyon sa isang bagay na bihira at pambihira. Kahit ang maliliit na kilos, maingat na pagpaplano ni Taurus, mga biglaang sorpresa ni Leo, ay may kahulugan. Pareho nilang naiintindihan na ang lakas ng kanilang ugnayan ay hindi nakasalalay sa perpeksyon, kundi sa kahandaang lumago ng magkasama, harapin ang mga hamon ng may katapatan, at yakapin ang intensity ng kanilang pag-ibig ng walang takot. Paglipas ng mga linggo, narating ni Taurus at Leo ang punto kung saan ang pag-ibig ay hindi na lamang atraksyon, ito ay naging isang malalim na pag-unawa, isang pagkilala na kaya ng kanilang mga puso ang init ng pasyon at bigat ng katapatan. Natutunan nila ang isa sa isa, nagbago, at natuklasan ang kagandahan ng isang koneksyon na pantay na bahagi ng apoy at lupa. Habang ang mga araw ay naging buwan, natutunan ni Taurus at Leo na pahalagahan ang pambihirang ritmo ng kanilang relasyon, isang balanse sa pagitan ng apoy at lupa na kakaunti lamang ang makakaunawa. Bawat hamon na kanilang hinarap, bawat tensyon na kanilang nilakbay, ay naging hibla sa habi ng kanilang pag-ibig. Ang dating tila imposibleng pagkakaiba ay ngayon nagpakita ng tunay na lakas. Ang pasensya ni Taurus ay nagpabalanse sa intensity ni Leo, at ang passion ni Leo ay nagbigay liwanag sa tahimik na lalim ng puso ni Taurus. Madalas ikamangha ni Taurus kung gaano na sila kalayo ang narating. Ang maingat at grounded na kaluluwa na minsang natakot masunog sa passion, ay natuklasang ang pag-ibig ay kayang mamukadkad kahit sa harap ng apoy. Natutunan ng kanilang puso na magtiwala, minsan magpatalo, at yakapin ang intensity na hatid ni Leo sa bawat sandali. Bawat sulyap, bawat tawang pinagsaluhan, ay nagsisilbing paalala na ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa kaginhawaan, ito ay tungkol sa paglago, tapang, at vulnerabilidad. Si Leo rin ay nagmuni-muni sa pagbabago.
Ang kanilang naglalagablab na kalikasan, na minsang impulsive at nakaka-overwhelm, ay nakatagpo ng matatag na anchor kay Taurus. Naintindihan nila na ang passion na walang pasensya ay maaaring sirain kahit ang pinakatatag na ugnayan, at ang tunay na pag-ibig ay nangangailangan ng balanse, respeto, at kababaang loob. Lalong lumalim ang paghanga ni Leo kay Taurus, hindi lamang dahil sa kagandahan o charm, kundi dahil sa kanilang matatag na katapatan, lalim ng damdamin, at sa paraan ng pagtitiyaga, kahit sa harap ng kawalang katiyakan. Magkasama nilang natuklasan na ang pag-ibig ay isang paglalakbay, hindi lamang isang destinasyon. Nasa maliliit, tahimik na sandali ito, kasing halaga ng mga dramatikong galaw, ang paraan ng pag-iwan ni Taurus ng mensahe bilang paalala kay Leo na pinahahalagahan siya. Ang paraan ni Leo na biglang sorpresahin si Taurus ng isang thoughtful, ngunit spontaneous na bagay. Ito ang push at pull, ang apoy at lupa, na lumikha ng isang dinamika na kasing buhay at pamatagalan. At gayunpaman, parehong nauunawaan nila na ang pag-ibig na ito ay palaging nangangailangan ng pag-aalaga. Isang maliit na pagkakamali, isang lapse sa pag-unawa, ay maaaring muling magpataas ng tensyon o mag-udyok ng alitan. Ngunit ang mga aral na kanilang natutunan, ang pasensya, komunikasyon, at kahandaang tanggapin ang pagkakaiba, ay nagpapatibay sa kanilang ugnayan. Ang dating maaring masunog ng sobra para tumagal ay ngayon nagliliwanag ng steady at matatag na init. Habang magkasama silang naglalakad sa ilalim ng papalubog na araw isang gabi, magkakahawak ang kamay, alam nila na ang kanilang koneksyon ay bihira, malalim, at nagbabago ng buhay. Nararamdaman ni Taurus ang kilig ng passion ng walang takot, at naramdaman ni Leo ang grounding na puwersa ng katapatan ng walang hadlang. Ang kanilang pag-ibig ay nakaligtas sa apoy at kawalang katiyakan, at sa paggawa nito, namukadkad ito sa isang bagay na pambihira, isang pag-ibig na kayang tiisin ang bagyo ng buhay habang pinapaliyab ang puso ng hindi mapigilang init. Sa huli, ang tanong na nanatili mula pa noong simula ay nasagot. Ang pag-ibig ay kayang magsunog at mamukadkad, at para kina Taurus at Leo, nagawa nitong gawin ang parehong bagay. Pinaliyab ang kanilang kaluluwa habang pinapalago ang isang ugnayan na nangangakong tatagal habang buhay. Ang kwento ni Taurus at Leo ay nagpapaalala sa atin na ang pag-ibig ay hindi kailanman simple, lalo na kapag nagtagpo ang dalawang pusong may magkaibang kalikasan. Apoy at lupa, passion at pasensya, intensity at katatagan, ang mga kontrastong ito ay maaaring lumikha ng mga sandali ng tensyon, pagdududa, at hamon. Ngunit, nag-aalok din ito ng pinakamalaking potensyal para sa paglago, pag-unawa, at pag-ibig na tunay na nagbabago. Itinuro ni Taurus at Leo sa atin na ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa atraksyon o panandaliang kilig, ito ay tungkol sa commitment, empatya, at tapang na harapin ang vulnerabilidad ng isa't isa. Ito ay tungkol sa pagkatuto kung paano pamahalaan ang pagkakaiba, yakapin ang lakas ng bawat isa, at humanap ng harmonya sa pagkakakontrahan. Ipinapakita ng kanilang paglalakbay na kapag handa ang mga puso, ang pag-ibig ay maaaring mamukadkad kahit sa gitna ng mga apoy ng pasyon, at kahit ito'y masunog, nag-iwan ito ng mga aral at alaala na humuhubog sa kaluluwa. Ang kwento ni Taurus at Leo ay nagpapaalala sa atin na ang pag-ibig ay hindi kailanman simple, lalo na kapag nagtagpo ang dalawang pusong may magkaibang kalikasan. Apoy at lupa, passion at pasensya, intensity at katatagan, ang mga kontrastong ito ay maaaring lumikha ng mga sandali ng tensyon, pagdududa, at hamon. Ngunit, nag-aalok din ito ng pinakamalaking potensyal para sa paglago, pag-unawa, at pag-ibig na tunay na nagbabago. Itinuro ni Taurus at Leo sa atin na ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa atraksyon o panandaliang kilig, ito ay tungkol sa commitment, empatya, at tapang na harapin ang vulnerabilidad ng isa't isa. Ito ay tungkol sa pagkatuto kung paano pamahalaan ang pagkakaiba, yakapin ang lakas ng bawat isa, at humanap ng harmonya sa pagkakakontrahan. Ipinapakita ng kanilang paglalakbay na kapag handa ang mga puso, ang pag-ibig ay maaaring mamukadkad kahit sa gitna ng mga apoy ng pasyon, at kahit ito'y masunog, nag-iwan ito ng mga aral at alaala na humuhubog sa kaluluwa. Ngayon, itinutok namin ang tanong sa iyo, kaya ba ni Taurus at Leo na malampasan ang mga hamon ng kanilang pagkakaiba at makahanap ng pag-ibig na tatagal? Naranasan mo na ba ang koneksyon kung saan ang mga kabaligtaran ay humila sa inyo, hinamon kayong lumago habang pinapaliyab ang inyong puso? Ibahagi ang iyong mga kwento, opinyon, at karanasan sa Zodiac sa comments sa ibaba. Gusto naming marinig kung paano ka tinuruan ng pag-ibig tungkol sa balanse, pasensya, at passion.
At kung nagustuhan mo ang paglalakbay na ito sa cosmic na sayaw ni Taurus at Leo, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at buksan ang notifications para sa higit pang mga kwento ng pag-ibig, astrology, at emosyonal na paglalakbay na tumatama sa puso. Tandaan, ang pag-ibig ay kayang magsunog at mamukadkad, at minsan, sa apoy natin natutuklasan ang lalim at kagandahan ng ating mga puso.